Mga Karaos, magandang araw po muli. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Isa na naman pong project ang natapos po natin dito sa Lumina Homes Phase 5. Isang Angeli na single firewall. Meron nga po pala itong design, motive color na white and wood with a touch of gray. Sa mga mahilig po sa mga ganitong interior design, sa mga ginagawa naming mga renovation kagaya rito sa Lumina, baka para po sa inyo itong video na to. Mga Karaos, bago po natin umpisahan, pakishare nga po pala ng video, paki-like at mag-comment na rin po, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa mga video na ina-upload namin. So bago po natin umpisahan, nagpapasalamat muna pala ako sa client natin na si Sir John at sa buong tropa na nakasama natin gumawa dito. Mga Karaos, enjoy watching po at samahan niyo po muli kami ngayong araw na to sa ite-turn over po namin na project. Let's go! Tara! Porcelain tiles na 60x60 bali double coated aircon, magkakahiwalay, at saka sa wood texture yung ginamit namin wood kahoy, bali sa kahoy or sa cabinet finishing carpentry, QDE tool, strip light, then pin light paikot. Ilang hakbang na naman niya papunta po sa frame na pwedeng ilagay po dyan, pwedeng wall misa, then pinintara namin ng gray. Sea gray nga pala yung ginamit namin dito. So bali semi blackout siya na gray din. Bigyan natin space dito para pag magkaroon ang kanyang closet dito, nagdagdag po kami. So isa na naman pong project yung natapos natin dito sa Phase 5. Lumina kami ng tiwala. Also sa dati niya at saka kay Mami. Kung sakaling gusto po ni Sir na ibalusin, 3.5 months effort. Ayan, bali nandito na tayo sa site. So ito ang ite-turn over namin na project. Same lang naman po sa mga project na ginagawa namin dito. Ayan, bali meron po siyang lot area 54 square meter and 42 square meter naman po floor area. Isa nga po pala siyang single firewall na corner area. Yan, bali yung model is Angeli dito po sa Lumina Homes, Tansa, Cavite. Yan, may mga gumagawa pa po rito. Nandito yung mga kasama natin. Bali sa mga karagdagan na ginagawa namin dito, since hindi naman po nagpagawa po siya ng bakod sa may harapan, naglalagay na lang po kami ng water line. Kailangan po kasi paglabas dito sa bahay may linya pa rin ng faucet at saka dito banda. Yan, dalawa yung nilagay namin. Then abang ng floor drain para po sa automatic washing machine. Yung turnover po namin dito, so papatagin na lang po namin yung lupa. Tapos igigilid na lang po natin, din ipapahakot po natin sa panambak. So ito, dito nagmula yung kanyang supply ng tubig. So yung metro papasok po dun sa may corner area. Tapos nag-distribute na po yan sa iba't ibang location po, kagaya rito sa may laundry area, sa kitchen, T&B. Yan. Yan, umpisa na po natin. May mga kasama natin. Then, may abang nga po pala rito ng mga linya ng outlet for CCTV. So dito weatherproof naglagay kami, weatherproof cover, pero dito hindi na. Yan, para sa CCTV camera. Tapos dito wala na po siya. Hindi na po kami nag-abang dito. Kapag magpapagawa na lang po si client ng bubong, so nag-iipon pa siya, papagawa ng bubong, at saka rito sa harapan, saka na lang po tayo maglalagay. So enough na po yung isa dyan. Yan, makikita na po ng CCTV itong angulo na to. Yan, itong banda sa harapan. Ayan ang trabaho na ginawa namin dito sa overall sa interior. Gumawa rin po kami ng extension dito sa may corner area hanggang doon sa may back extension. So ang kinuha naming enclosed wall dito, yung kalahati lang. Nandito lang banda. Yung nakakalahati nitong unit, yan lang po yung allowed dito. Pero mas maganda sana, pwede naman isagad na yan hanggang dito para mas lumog-lumog po yung loob. Ito nga po pala, mga pahabol na linya na lang yan. Kasi may aircon dyan, tumutulo po kasi. Pero pagka nagkabubong, tatanggalin na po yung linya na yan. Kasi dito naman yung water line, naka-emboss na muna. Gawa ng hindi pa naman po siya nagpapatapos ng bakod. Baka ipalipat niya pa po yan pagka nagkataon, kaya hindi na po namin binaon sa pader. Tapos yung orange naman na nakikita natin na yan, para sa linya ng internet. Yan. Ito po pala, papipinturahan natin sa mga pintor pag natuyo na po yung slab na ginawa natin dito. So ito na po yung pinaka nagsilbing doorstep, nilawakan na lang namin. Dapat hanggang doon lang po yan, mga 60 cm lang. Pero nilawakan na namin kasi nga lupa.
Yan. Pangit gumalaw kasi rito kapag lupa. Wala pa akong idea kung anong plano ni client dito, pero siguro pwede ring landscape. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi tatagal dito yun. Mas maganda pa rin po may bubong. Ayun yung mga ginawa po sa harapan ng bahay. Yan, retouching paint doon sa bubong, repair ng bubong, then maintenance na rin. So naka epoxy primer at saka naka top coat po ng roof guard. Then ito naman po, ibinalik natin yung standard na kulay niya. So maroon sa sandglass, saka yung design. Then yung beige naman po para dun sa mga wall facade. So beige na rin yung kinulay namin dito. Tapos may top coat po siya ng acrylic emulsion, kaya bagong bago at pakintad yung harapan ng bahay. Then yung sa canopy, medyo agad naglagay kami ng drop light. Dun din, may drop light din din. Dun din meron din siyang drop light, pero ang pinaka-canopy nito gawa sa buhos. Yan, ito yung naiba rito, buhos to kagaya nito. Sa ibang project kasi polycarbonate. Yan. Itong bintana at saka pintuan dito, yan yung nanggaling doon sa likod. Then sa finishing installation, naglagay kami ng aluminum screen door. Yan, sa pinaka porch at saka sa corner. So ito, pinapatag na lang po. Ayun yung linya. Tapos sinementohan po namin yung mga dugtungan. Then babalik na lang po yung lupa. Nililinis na lang dito. So pasok na tayo sa kanyang interior. Yan, sa tiles isa 60 by 60. So bali porcelain tiles po ito. Yan, porcelain tiles na 60 by 60, bali double coated. Yan. Tapos yung breaker dito, bali 2, 4, 6, 8. Yan, 9 branches na po ito. Yan, nagdagdag kami ng para sa mga aircon magkakahiwalay at saka sa water heater sa TNB. Pag turn over po sa inyo itong unit, meron po siyang door nut pero pinalitan na namin. Tapos wala po siyang single deadbolt or yung deadlock, double lock. Kaya pinalitan na namin yan. Then lahat ng pintuan dito, meron siyang door stopper. So spring type na naka-install sa pinto, pero pwede rin naman na naka-install po sa flooring. Yan, depende na po sa nagpapagawa. Then pininturahan po namin ng black para uniform po yung balance ng kulay po dito sa interior. Sa pagpasok, meron pong TV console na. Sa details ng ating TV console, meron po siyang pin light, 3. Small lang po yan. So lahat yan warm. Yan o, warm. Nandito na rin yung switch niya. Tapos mahogany wood texture yung ginamit namin, wood composite panel, so WPC. Ang tawag po sa WPC na to, 4-in-1. Ang ganda, diba? Tapos meron po siyang hanging cabinet, 3. Yan. Yung handle niya, black, matte black. Tapos yung design ng WPC, simula po rito sa TV console or TV bracket hanggang dito sa baba. Then naglagay kami ng mga saksakan dyan para maraming option. Yung nakita nyo yung kulay orange na tubo dun sa taas, para po yung sa kable ng internet. Kaya may mga abang na rin ang saksakan. Ang combination color, matagal nyo na nakikita sa mga ginagawa namin, tool white. Yan, tool white paint sa wall. Ganun din yung ginamit namin sa mga kahoy, bali sa kahoy or sa cabinet, finishing carpentry, QDE, tool white. Yan. Kitang-kita nyo yung motif color dito sa loob ng interior. So, white and wood design. Napakaliwalas po sa mata. Yan, napaka-elegante. With touch of gray. Yan po yung motif color. PVC panel or yung cove ceiling natin. Ayan, naka-PVC panel siya. Naka-cove light, strip light, then pin light, paikot. Touch of gray, pininturahan namin ng kulay gray yung kisame rito dahil ang ginamit namin track light kulay puti. Ganun din dito. Tapos meron tayong wall accent, bali nandito po yung kanyang pinakapintuan na PVC door kapag turn over sa inyo yung mga unit dito sa Lumina. Para naman po hindi naman po maganda tingnan kapag may pintuan dyan, nilipat po namin dito. Sa lahat ng mga gawa po namin dito sa Lumina, sinasuggest din namin na ilipat dito. Pero may mga nagko-comment na kapag galing daw sa taas, magsi-CR, iikot pa daw dito. So ang suggestion ko naman, napaka-konting step na lang. Di mas maganda dito na, di ba?
So ilang hakbang na naman niya papunta po sa TNB or sa CR. Ang mahalaga, kapag may mga bisita, hindi kagad nakikita yung pintuan ng TNB or na CR. Kadalasan po sa mga design ng bahay, itinatago po yung pintuan ng CR. Common na CR yan, tinatago po yan. Kaya lagi namin tinatago po doon. So ito yung naging accent. Ayan na. So ang ginamaterialis na to, bali ang materialis po na to 60 by 60 na map. So ako na po yung pumili ng design. Bali new arrival to sa tile center, binili ko kaagad. Tapos yung handrail natin, pinaka staircase cover na siding, pinantarahan namin ng block. Pagdating sa staircase below, yan, may storage pa po yan. So dito hindi na ako gumamit ng WPC para lumabas at lumitaw po yung wall accent dito. Kaya hindi na po ako naglagay dyan. Pero kung maglalagay tayo ganitong kulay, medyo contrast sa area na yan. Tapos dito sa bandang pader na to, maraming pwedeng gawin. Pwede po maglagay ng picture frame, family frame, or napakagandang frame na pwedeng ilagay po dyan. Pwedeng wall mirror. Pero dito sa area po na to, mas maganda yung wall mirror. Mas nakakalaki po. So dining space po ang mangyayari rito. Okay, punta tayo sa kanyang kitchen area. Ito nga po pala bar counter. Tapos since meron pang space dito, naglagay po ako ng storage. Ayan. So nagsilbi na rin pintuan niya yung WPC. So may storage siya. Tapos wine rack. Ayan, wine rack dito hindi na po ako naglagay. Then ang ginamit po natin dito is 60 by 60 na glossy tiles. So porcelain din po ito. Tapos meron storage pa rito, open shelves na lang. Sa kitchen cabinet naman natin, walang iba kundi aluminum kitchen cabinet kasi ito na yung nauuso ngayon. So, powder coated white yung materialis ng frame. Nung pinto naman po, ginamitan po natin ng panel na glass. So, smoke glass po ito. Scratchless. Tapos, ang daling linisin. Yan o. May cornisa syempre. So, sa PVC panel, kapag hindi na po kaya ng cove ceiling kasi medyo mababa na rin po itong area na to, hindi na kaya, naglalagay po kami ng cornisa. Then pinintura namin ng gray. Seal gray nga pala yung ginamit namin dito. Ito galing kay client. Yan o. Yun ang ilaw, ganda. Tsaka yun doon sa center light. Napakaganda rin po. Tapos gumamit po kami ng Korean blinds sa mga bintana rito sa baba. So bali semi-blackout siya na gray din. So ito yung kapag nakababa lahat at hindi ka pwedeng makita, ito naman yung pwedeng makita mo pa yung ibang part dito sa labas. Ayan. So kapag saradong-sarado siya, then kung gusto mo naman namin na tatanaw pa sa labas or may sunlight na pumapasok, ayan. Ganda. Siyempre may mga saksakan to. So fire extinguisher para sa ref. Additional dito, outlet. Dito rin, outlet. Tapos syempre sa ilaw. Sa gas range po natin, sa pinaka-range naman po natin, always may ilaw. Yan. Yan. Tiles na ginamit namin sa box flush wall ng kitchen counter, bali ito, 30 by 60. Kadalasan nauuso na po ito sa mga kusina. Madalas din makita ito sa toilet and bathroom. Yan, mga first choice nila client ngayong 2023 or 2024 na taon na lagi po natin nakikita yan sa mga project. Mga ganyang design ng tiles. So, glossy tiles din, white, ang ginamit sa kitchen counter. Two-tab po yung kanyang lababo. Yan, bali cooktop naman po ang design nito. Cooktop, tapos meron siyang hot plate, tsaka gas type naman na burner. Yan. So pag nagpapagawa po kami lagi ng cabinet, kailangan lagi pong may air ventilation yung gas tank. Yan. May air vent lagi. Tapos syempre dito yung kanyang condiments yun. Para sa condiments. Tapos ito naman may cutlery tray, pull out. Sa baba may pull out din. Tapos sa ilalim po ng lababo, ang kailangan medyo maluwag yung binibigay nating space dito para pag nagkaroon po ng problema balang araw, madali mag-maintenance.
Tapos may clean out na rin po yun. So clean out valve. So dyan po, may catch basin po dyan. Sliding door para po sa toilet and bathroom. Madalas nyo na rin po nakikita sa mga project po namin. Yan, sliding door. Bali, color black po siya. Blackout po yan. Hindi mo makikita yung loob nito kapag nakasara. Kahit patay po yung mga ilaw dito. Yan. Pasok tayo. So, sa setup, ganun pa rin. Naka-PVC panel, apat na pin light. Siyempre, may exhaust fan dahil wala naman pong mga ventilation na dito. So, back to back po kasi yung mga extension dito. So, kaya kailangan natin maglagay ng exhaust fan. So, parang ganito. May mga pin light siya, may exhaust fan. May sa bar counter, ayan, may track light. Glossy tiles yung mga ginamit natin sa pader. 60 by 60. Then sa wall accent na isa 30 by 60. Bali, may konting changes sa design nito mga karos. Hindi naman po dapat talaga ganito yung design. Pero biglang nagpalit po si client ng design. Dapat black and white and gray po dapat. So nga lang, mas pinili niya po yung touch of wood. Kaya naging ganito yung design niya. Pero dito sa TNB, sa mga tiles, nasunod po yung gusto ni client dito. Then pahabol na lang kasi dapat yung kisame, hindi ganyan yung kulay. Pero bumagay naman kahit pa paano. So 304 stainless sa mga accessories. Siyempre, stainless na kapag maglalagay tayo rito. Di bali na medyo mahal, magastos, stainless, mas maganda. Diba? Tapos LED wall mirror. Ayun. Diba? Basin sink. Tiles po to. Then aluminum cabinet naman. So aluminum cabinet na, hindi po tayo gumagamit ng kahoy sa mga project natin. Mabubulok po yan. So dito po banda, lagi mababasa. Kahit anong silyado mo dyan, may times pa rin na mabababad siya sa tubig. Tapos naka water heater po pala siya. Yan. Water heater. Multi-point shower syempre. Tapos dito naman na stainless na 10 by 40 cm. Uso na yung mga ganito na. Belay, water closet. Tapos yung ginamit po namin dito na tiles 60 by 60 na matte light gray. Yan, light gray naman. Yung kornisa, puti na lang po. So pag nandito ka, naliligo ka, hindi ka naman may initan dahil naka-exhaust fan. Diba? Oh, ganda. Napakalamig po sa mata. Kahit maliit lang. 21 square meter nga lang po pala to. Ito dito banda. Yan, plus 8 square meter. Tapos dito naman 4 square meter. Itong area na to. Bali, yung extension na ginawa po natin nasa total of 12 square meter. Itong pa L-type. Dati sa Lumina, kapag turn over sa inyo to, may bintana rito. Tapos may pader dyan. Dito naman, nandito yung pintuan. Tapos nandito naman po yung bintana. Then may dirty kitchen po dito sa labas. So yun, ito na yung naging setup. Simula po nung nag-umpisa kami mag-renovate hanggang matapos. So ito yung kinalabasan dito sa baba. Yan, sa taas tayo. Ayan, bali sa staircase, sa gabay or handrail, wala naman po kaming binago. Ganun pa rin po yung design niya. Ang ginawa po namin dito, naglagay po kami ng Hardiplex board na media or 12mm or pwede rin 9mm. So dito, at saka rito sa sidings. Pero bago yun, skeletal framing muna, pinatibay po muna yung hagdanan. So may mga framing po kami ginawa dyan, gamit po yung mga tubular. Tapos yung step nito medyo nasa 19 lang. So dinagdagan namin, yung dinagdagan po namin para lumapad-lapad. So nilagay namin dito tubular na 1 1/2. Kaya kahit pa paano, pagka umapak tayo, ayan, pasok yung sampahan natin. So dati kasi, bitin, pag umapak ka ganyan. So nakatulong din po yung ganong technique po rito. Pero kung ako yung tatanungin, mas maigi pa rin na naka-wood planks, mas maganda pa rin po yun. So tiles nga po pala yung ginamit natin dito. Bali client choice kasi mas prepared po nila to. Mas sa budget kasi matatapos yung stairs mo na ganito lang yung materialis na maganda at matibay din. So dito nga pala sa riser, kung ano po yung ginamit dito, yun din yung sa riser. Tiles din. Tapos ito 60 by 60 na matte. Yan. Yan, tiles na ginamit sa baba, ganun din sa second floor.
Ayan. Kung ano yung ginamit po na PVC panel po sa baba, ganun din dito sa second floor. Then nakakornisa tayo, then yung kornisa natin, bali puti yung ginamit nating pintura. Tapos yung pintura naman po dito sa mga pader, so full white po siya. Ayan yung pendant light natin. Grading po yun dito. So sinasuggest namin kay client na Korean lights na nandito. Kasi kung cortina pa, napakahirap palitan po niyan. Kailangan mo lagi ng hagdanan dito. Okay, bali may 3 bedroom nga po pala to. Then ang ginamit namin materials dito, solid door, mahogany. Tapos sa finishing is varnish. Yan. Yan, varnish. So, first room, ayun yung cortina ni sir. Medyo dark nga lang po yung pinalagay niya. So, sa bawat kwarto, meron po siyang closet. Yan. So, single lang to yung closet natin. Tapos may drawer sa baba. May mga prepared na rin pong outlet yan, tsaka dito. So single na mattress lang po yung pwede dito. Kasi medyo maliit na po ito. Yan na. Second room. Ayan, naka-aircon. May 2 window. Ganun din, may closet din po. Yan na. Tapos single bed lang din po yung pwede rito. Sa master's bedroom natin, ayan, kasya naman po rito ang double or twin. Tapos naka split type aircon, may 2 window. Ayan, 4 na pin light tsaka isang center light. Tapos yung kanyang closet dito, nagdagdag po kami ng open shelves dito sa gilid. So sa setup, may 2 drawer pa rin sa baba. Tapos dito, yan, hanger rod. Yan, may open shelves sa baba. So, pwede ka magsampay ng mga damit mo rito. Mga haba at pantalon pa. Yan. So, isa na naman pong project yung natapos natin dito sa Phase 5 Lumina Homes. Kaya maraming salamat nga po pala kay client owner sa kanyang tiwala. Also sa daddy niya at kay mami niya na bumisita na rin po rito. Yan. Ito nga po palang mga ilaw na to. So nagkaroon kami ng issue dito kasi yung mga filament. May kasama kasi ito pagka binili. Yung filament light, madali po siyang mapundi. Malakas siya sa kuryente at mabilis siyang uminit. So pinalitan ko siya ng frosted. Pero kung sakaling gusto po ni sir na ibalik yung filament, wala namang kaso dahil may stock tayo nun. So LED na frosted light na daylight po yung ipinalit ko rito. Ayun. Pero mas maganda din po yung dating ng filament talaga. Pero syempre pag sa paggamit, depende. Depende na ng buhay client. So ito na lang yung nilagay ko. Pero mas bagay siya sa filament. Kanya lang, napundi po kagad. Ayan, bali ito yung kabuang outcome. Finish project natin dito sa Phase 5 Lumina Homes. Ayan, bali kakabit na nga lang po pala namin yung TV bracket. Kaya napakasimple lang ng TV bracket na pinalalagay ni sir dahil hindi naman po kalakihan daw yung TV. So sakto lang. Ayan. Ganda oh. Napakalamig po sa mata. So again, nagpapasalamat po uli ako kila client owner at saka syempre sa mga bumuo po nitong bahay. Yung tropa, sila Master Batang, tsaka sila Sir Jan De Leon para sa aircon. Tapos dito rin po sa Korean Blinds kay Sir Ricky Deloso. Ayan. Katapos na ulit tayo ng project. Maraming salamat din po mga karo sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay simula nung ginawa po namin ito. Yan, si client hindi naman po nagmamadali, kaya mapapansin nyo sa mga nakasubaybay po nito, na-turnover namin siya within 6 months. Pero kung tutusin, 3.5 months or 4 months kaya po namin tapusin yung ganitong project. Yun nga lang, hindi naman siya nagmamadali. Kaya hinati-hati ko po yung mga manggagawa sa iba't ibang magkakasabay na project. Ayun oh. Tapos na. Dito na lang po sa loob. Ayan, meron pa tayong ipapahakot. Yan, ito lang naman yung disadvantage kapag hindi pinatapos ni client yung buong trabaho sa kanyang bahay. So ito,
Sa susunod, ito naman po yung ipapatrabaho niya. Dami pang lupa. So inabutan po kasi namin to na mataas po talaga yung ground level niya. Talagang papahakot po uli natin to. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita at walang sawa niyo po suporta dito sa aming channel. Maraming salamat din nga po pala sa panonood. Ito, hindi na nga po pala pinapasabi ni client kung magkano po yung renovation cost natin dito. So bigyan ko na lang kayo ng price range, 700 to 800,000 po yung mga ganitong klaseng renovation. Pero yung exact amount, hindi na po pinapasabi ni client owner. Sana po nagustuhan niyo po yung video na in-upload po natin ngayon mga ka-Rockhouse. So paano? Eto, paalam po muna. God bless po sa ating lahat. Tara!